So good morning guys, nandito tayo ngayon sa ating ubas kung saan ay pipitasin na natin lahat ng ating bunga dahil sabay-sabay na silang nahinog at baka mapanat pa sila dahil kahapon na nagdidilig ako meron ako mga mangilan-ngilan na nakitang parang napanat na sila kumbaga sa sobrang hinog ay hindi na natin napitas kaya tara at ubusin na natin yung ating ubas. Guys, kung makikita nyo dito sa ilalim natin mayroong ng parang napanat, ayan natuyo na siya, naging pasas na talaga siya no. So kukuhanin na natin lahat ng ating ubas. At ang gagawin na muna natin ay tatastasin na muna natin tong kanilang balot. Ito parang hindi pa siya hinog. Ayan, napapanat na nga yung iba guys. So, kuhanin na natin to. Ang bango na nila guys. Ayan. So, ito guys yung ating unang ubas. Ang ganda-ganda nila. Nakaka-enlove. Tapos yung pangalawa natin guys. Wow. Napakaganda ng kanilang kulay, 'di ba? Look. Oh. Kaya kung makikita niyo bakit parang kulang siya kasi yung mga nandito niya na ubas, tinastas natin 'yun, guys, kasi nga para lumaki sila at hindi sila mag-agawan ng nutrients. Kasi katulad nito, tingnan niyo, nag-aagawan niya ng nutrients, ganyan yung mangyayari, hindi lahat lalaki. Kaya useless na magpadami tayo ng bunga kung hindi naman sila maglalakihan at hindi sila magiging masarap dahil agawan sila ng nutrients, so matabang, hindi masarap ang magiging result ng inyong ubas. Ayan, oh. Diba? Ito yung una pa lang ay meron na siya mga dot pero maganda pa rin ang result niya. Tatlo. Nakakatawa lang guys, diba? Pagka may tinanim ka talaga, may aanihin ka. Ito yung ating pang-apat. Ganda na rin niya, di ba? Apat. And then, meron pa tayo dito sa taas na dalawa. Ito mas marami itong laman niya. Ay, kumunat ang bayag. Tingnan nyo guys, oh, may napapanat na, di ba? Kasi, sobrang hinog na sila. Yung iba, bumibigay nga. Tikman natin to, parang asarap. Ito papanat na rin, oh, kasi malambot na siya. Grabe, ang tamis guys. Matamis siya, pero may konting asim. Yan ang gustong-gusto kong ubas. Ito, tingnan nyo. Diba, hindi maganda yung kanyang result. Ganda guys, oh. Ito, tingnan nyo, oh. Para siyang blueberry talaga, kaya ang tawag sa kanya ay blueberry grapes. Ito maganda. Mukhang maganda ang kanyang. Ayan, napapanat na rin yung iba. Diba? Para kasing kunukulang sila sa tubig sa sobrang init. Ayan, hinihintay ko kasi si ate na pumunta dito si ate Tati. Kaya hindi ko talaga hinaharvest to guys. Kaya lang, madidisgrasya pag hindi na natin siya hinarvest. Baka wala tayong makain. Baka lahat sila ay mapanat. Baka apat na panat na tayo ng ubas. Jajan! So ayan na guys, lahat ng mga na-harvest natin na ubas. At hinugasan ko na din sila para maging okay yung temperature nila. Kasi kung mainit pa sila, ay hindi natin sila masisweet test. At kaya natin sila isi-sweet test kasi nung last time na nag-sweet test tayo guys, hindi pa sila ganun katamis. This time ay sobrang hinog na sila, kaya nga napapanat na yung iba. At may mga 3-4 yata tayo na nasa net na panat na lang at hindi natin na-harvest. Although nag-harvest tayo pag every time na gusto natin kumain. Kaya lang minsan sa sobrang kabisihan ng lola nyo, ay nakalimutan ko na. At ganyan kagaganda yung ating ubas. Ito pala i-explain ko sa inyo guys. Pasensya na kayo kung magiging madaldal na naman yung lola nyo. Sa pagtatanim ng ubas guys, kaya binabawasan yung mga bunga niya. Kung makikita nyo, di ba may mga parang siwang. Yan yung tinastasan ko ng laman para lumaki ang bawat butil niya. Kung makikita nyo, yung sa part na nasa looban ay hindi ko natastas. Kaya naiwan siyang lumiit kasi
ang bibigyan ng priority dyan yung nasa bungad. Kaya yung mga nasa ilalim ay maiiwan. Ganyan ang mangyayari. Kung hindi nyo sila tatastasin, may mga maiiwan na hindi lalaki. Ganyan. Tinanggal ko na kasi iba dahil nilinis ko nga siya. Ayan. So, iniwan ko lang yung mangilan-ngilan para makita nyo na ganyan ang magiging itsura niya kapag hindi nyo siya binawasan ng laman. Even yung sa ibabaw niya, guys, kung matatandaan nyo yung video ko na yun doon sa mga nakapanood, hanggang dito ay may uba siya. Mahaba yung bulaklak niya actually. Kaya lang, tinastas ko. Plus yung mga nakasingit-singit na bulaklak ay tinastas din natin. Kaya ganyan lang sila dami. Pero tingnan nyo naman guys, ang tataba nila. At sa lasa, hindi tayo magpapatalo sa mga professional kasi napakatamis nga. Kaya nga kahit yung anak ko nung natikman niya yung mga prutas na tanim natin, ay hindi niya akalain na kaya rin pala magtanim ng mga hindi professional na mga prutas at kayang mapatamis. Kaya nagulat siya na ako daw ba may tanim ng pakwan na yun. So, ayan na guys, at sweet test na tayo. Pasensya na doon sa mga nadadaldalan sa akin kasi nagbibigay kasi ako minsan talaga ng tips. Gusto ko kasi ay klaro, no? Ito na guys yung ating ubas. Lumabas na siya. Sobrang kahinugan niya. Pag pisil nyo doon sa balat, ay lumalabas na siya ng kusa. Pasensya na kayo doon sa bell namin guys, kung sa chime na naririnig nyo na iba-iba ang tunog. Kasi depende yan, nakapalibot yun sa buong bahay namin kung saan dadaan yung pusa o yung tao, alam namin kung may tao. Kasi may kwento ko niya, next time ikukwento ko sa inyo. Dun sa aking Sweet Life Art guys, abangan nyo yung bago kong page kung saan dun ko i-upload yung aking mga kwento-kwentong buhay. Ayan, dito ay farming lang tayo. So ayan na guys, nalagyan natin siya ng katas ng ubas natin. At silipin natin. Wow! Nasa 15 siya guys. So ayan guys, nasa 15 yung ating grapes kung saan ay 14.5 yata na naglalaro na siya sa 15. Ang ibig sabihin niyan guys ay sobrang tamis na ng ating ubas. Ayan guys, sobrang tamis na ng ating mga ubas. Ang kagandahan lang dito sa ubas na to guys, ang gusto ko sa kanya, hindi puro tamis, mayroon siyang asim. Kaya lahat ng prutas na gustong gusto ko guys ay gusto ko medyo maasim. Ayoko ng puro tamis kasi yung mga hapon, puro tamis talaga yung ang gustong gusto nila sa mga prutas. At ayan na nga, syempre, tatakamin ko na naman napakabango ng amoy nila guys. Alam nyo yung tamis nila, amoy na amoy nyo. Syempre amoy ubas siya. Ewan ko kung alam nyo yung amoy ubas. Yung kumbaga pag nakaamoy kayo ng red wine na amoy, ganun yung kanyang amoy. Pero hindi pa siya amoy alak. Ang sarap niya guys. Kaya naman, eto na. At yung masarap tirahin. Subo talaga. Para kuminom ng juice. Masamis siya, pero may asim. Gusto ko nga pumikit eh. Ang sarap niya guys. Yung balat niya, medyo makapal, pero kinakain ko siya. Kasi, nandiyan ang vitamina sa mga balat. Doon lang ako talaga naaabalahan. Hindi ko na nilulalim mo to. Niluluno ko na. Grabe ang tamis. Kaya alam nyo guys, pansinin nyo guys, hindi ako mahilig sa mga ornamental plants, yung mga tinatanim sa mga bakuram na pang display lang. Alam nyo guys, pag ako nag-isip ng itatanim, gusto ko may mapapakinabangan ako. Kasi pareho din eh, maganda rin naman siya sa paningin dahil berde din siya, namumulaklak din sila. Maganda lang guys, kapag prutas o gulay, yung tinanim nyo, ay may mapapakinabangan kayo later. Katulad ng ubas, di ba? Ang ganda niya pag gumagapang na siya. Ang ganda niya pang display. Pero, wagas kayo kasi panalo kayo guys sa maaano nyo dahil napakamahal ng ubas. Napakagandang tingnan pag namumunga na sila. Napakasosyal pang tingnan ng inyong halaman, di ba? So, ganun mamili ang lola nyo. Kaya magtataka kayo, bakit dito sa bakuran ko napakadaming makakain kasi puro prutas at gulay ang pinipili kong itanim. Tulad dun sa ginger, diba? Ang ganda na ng kanyang dahon. May bunga pa siyang napoproduce. Plus yung bulaklak nga nung ating dilaw na luya, diba? Napakaganda niya. So next year ay magtatanim tayo ng maraming dilaw na luya dito mismo sa ating garden para magandang tingnan yung ating garden. Ganun ang ginagawa ng lola nyo. Pag nagtanim tayo ng gulay, kailangan both dahon tsaka bunga niya napapakinabangan.
Pag nagtanim ako ng pan-display na halaman, kailangan ay napapakinabang. Kaya ang lola nyo, busog na busog sa mga prutas. Hindi na tayo kailangang bumili. At ang pinipili ko lang itanim ay yung mga mahal. Kasi dito sa amin guys, mura ang mga gulay sa totoo lang. Kasi marami kaming kapitbahay na farmer katulad ng sibuyas, na repolyo, ng labanos. Piso-piso lang dito sa amin yan guys. So pag ako pa magtanim niyan, ang mangyayari ay lugi ko. Kasi pagod, plus yung pataba na ginamit mo. Tapos piso-piso lang, hindi mo naman siya makakain ng madamihan. Kung hindi mo siya kakainin kaagad, ay mamumulaklak siya. So masasayang. So nangyari na yan sa akin kasi dati nagpa-farming din ako sa dati namin tinitirhan guys. Ang dami kong tanim na spinach, pechay, labanos, carrots, lahat yan hanggang sa namulaklak na lang ay hindi ko maubos. Unless kung ikaw ay nagtitinda kasi hindi masasayang, 'di ba? May kakain or may kapitbahay ka na mapapagbigyan. Ako kasi guys, hindi ako nagtitinda kasi tamad ako magpadala sa mga takyubin or yung mga post office. Kaya ayoko talaga nagbebenta-benta sa totoo lang. Unless yung aking series kasi medyo mahal yun. Tapos sakto guys, meron akong case ng kiwi. Yung naalala nyo bumili ko ng kiwi. Kasi tinatabi ko talaga yung mga ganito. If ever na may tatago ko sa rep, ayan, tingnan mo, safe na safe sila. Hindi sila mayuyupi. Kaya jajan, o diba, parang binili na natin yung ating ubas kasi lalagyan pa lang, safe na sila. Kasi madaling mayupito guys at malamog. So kinakailangan ay nasa magandang lalagyan sila. So ayan na guys yung ating ubas at takpan lang natin. Tingnan nyo, safe na safe sila dito sa looban, diba? At mapapalamig pa natin siya sa loob ng rep na hindi siya nayuyupi. Ayan guys, ang ating last harvest ng ubas.